Oo, it's my 20 years almost 20 years in the Department of Education. Siguro short background, Bombokier. Ako ay anak ng mga pobreng magulang. Both of my parents are elementary undergrad. Ang nanay ko ay naka-grade 5, ang tatay ko naman ay naka-grade 2 lang. Kung titingnan mo sa kakayahan, nung panahon na nag-aaral kami, wala pang mga asistensya ang gobyerno katulad ng 4Ps, wala pang mga yakap na ganyan, akap, hindi yakap, wala pang akap, wala pang mga cash assistance. Doon ko nakita yung pagpapahalaga nila sa pagpapaaral. Na kahit sila mismo ay hindi nila naranasan makagraduate, hindi nila naranasan kumuha ng diploma, so sila pinursige nila sa aming anim na magkakapatid. We are actually 6 in the family. Lahat kami ngayon teacher. Lahat kami ay nag-aral para maging guro. So, yun yung isa siguro sa masasabi ko na dahilan kung bakit ako nagpursiging bahagi dito sa DepEd. Kasi sa paglilibot ko, nakita ko na kung maisishare ko ang kwento ko kung paano ang isang Attorney Bogs Pilingon nang galing sa walang-wala, nakapag-aral, pinapag-aral, may mga tumulong kung bakit niya narating ang pwesto. At yun yung patuloy kong ikinakampaign when I was in the classroom handling classes, and until ngayon na ako'y supervisor at nag-share sa mga paaralan, patuloy ko silang sinasabihan na never stop. Never stop. Hindi reason yung pagiging pobre para hindi mag-aral. Ako nga nung panahon nagtitinda lang ako sa mga bangketa ng yung mga street foods. Yan ang ikinabuhay ng aming pamilya. Kaya pahalagahan dapat nilang pag-aaral. And of course, yung pananampalataya sa mahal na Diyos, sa Panginoon, na ang lahat naman kasi ito, Bumbukier, di ba? Kahit meron ka dito, pag tinanggalan ka naman ng mga libreng paghinga, libreng health, yun ay mawawala. Kaya with all the things na tinamasa ako naman ay masabi ko na I have so much to thank now after all the mga pinagdaanan ko sa buhay. So, pagdating dito sa sa supervision naman dito sa DepEd, ang atin naman masabi yung makapag-offer tayo ng tama na assistance sa curriculum pagdating sa content. Ako kasi ay supervisor ng Araling Panlipunan. So, I have to give the Araling Panlipunan teachers technical assistance on the content. Kasi palagi natin sinasabi na ang competency dapat minimum. Di ba? Yung minimum competency. Kaya sabi ko, kung ang competency ay nasa minimum na GIS, dapat magbabasa 8. Lalo na magbabasa 2. Ayan ang ano ko. Kasi minimum na kako G's. So wag nating ibababa. So siguro yun yung mga assistance na aking namang binibigay sa ating mga guro. Ano sabi ko na yun ang in my 20 years na na naibigay ko. And of course yung iba-ibang mga designation kasi Bumbukier na binigay din sa akin dito sa DepEd, katulad ng pagiging public assistance, pag-handle ng mga complaints sa 888, pag-handle ng mga complaint galing sa civil service and other government agencies. Yun din yung ngayon talagang ini-ensure ko na kapag dumating yung complaint ay nabibigyan talaga ng kasagutan ang ating mga complaining public. Kasi kapag naibibigay natin yon nabibigyan natin ng kasagutan ang mga nagko-complaint na public, nakikita na naman natin yung satisfaction at nag-i-improve yung serbisyo din natin. So, and also yung sa ito pagiging tagapagsalita ng DepEd Camarines Sur na dagdag sa ating mga trabaho na kung saan ay naipapakita naman natin ang kalagayan ng Department of Education. At ako ay natutuwa doon na ako'y naging bahagi na maikalat natin sa pamamagitan ng partnership sa inyong mga taga-media ang kasalukuyang kalagayan ng DepEd Camarines Sur. Ano ba, attorney, yung mga struggles na napagdaanan natin during that time na nag-aaral pa tayo, elementary, high school, and college? Siguro yung talagang pagdating sa sa basic needs, pagkain, tirahan, at saka yung tinatawag natin na pananamit. Yun talaga yung nung mga panahon, grabe ang struggles ko.
I'm very open and vocal naman doon na noon nakikipila din ako sa mga sa NFA, 'di ba? Para merong talagang murang bili na bigas. Nakikipila din ako sa mga relief operations kapag may bagyo, merong mga calamity ganyan. Nakikipila din ako niyan sa mga libreng damit, libreng pagkain. Talagang ganoon. And even yung bahay namin noon, talagang wala kang masabi kahit yung pintuan, para kang nakatira sa crosswind, kurus-kurus yung hangin. But again, itong mga ito ay nakita ko naman na ginamit ng Panginoon para mga stepping stone din para mangarap, mas lalo pang magpursige at sa ganun makamit ang meron man ako ngayon. Opo. Dumating ba, attorney, sa point na nilait tayo ng mga kamag-anak natin, ng mga tao? Ako naman kasi medyo may pagkaano ako, politiko din eh. Medyo may ang tawag nito, open book naman ako sa kanila. Nakikikain ako. Kaya kahit naman siguro ako nasa sitwasyon ng pobre, Bumbukier malawak akong kaibigan dun sa mga kamag-anakan ko. So, na-enjoy ko naman yung company nila. Syempre, kung yung tulong-tuwang ang aanoin natin, yung galing ka din sa mga kapareho mong kapamilya, mahirap talaga yung makakuha ka ng tuwang na kung saan ay galing mismo sa kanila, like financial help, kasi ganoon din yung sitwasyon ng mga to. So yun talaga yung pinaka-struggle ko that time, Bumbukier. Opo. Dumating sa point, attorney, na parang sinabi niyo sa sarili niyo na, ay, ano kaya kung wag na lang ako mag-aral, ituloy ko na lang. Yun actually, Bumbukir, ang di man lang sumagi sa aking isipan. Kasi pag mga time nga na sabi nung mother ko noon, magtinda ka, ayoko magtinda, gusto ko pumasok sa paaralan. Kaya ginagawa ko noon, pag pumasok ako sa paaralan, dala ko yung paninda. Para sabay-sabay na noon. Yun yung mga, yun yung mga kinikwento ko na sa ganun ay mas lalong ang ating mga kabataan, kasi sa kasalukuyan, kaunting challenge, nagiging marupok, nagiging may suicidal tendency. Siguro mas lalo pa nating palawakin. Una, ang pangunawa natin na ang buhay natin ay hiram lang. So since ito ay hiram lang, kailangan nating ingatan at ibalik ito. Kasi hindi maganda sa nanghihiram na ibinalik mo maganda tapos ibabalik mo yung hiniram mo, may mga sira-sira na. So talagang yun yung pinag-put in mind ko na pahalagahan ang buhay. So kahit maraming mga pinagdadaan ng problema, kinakailangan continue. Just go on, and at the end, sabi nga niyan, of the tunnel, meron namang light na nag-aantay. So siguro yun lang yung mga pananaw ko sa buhay, Bumbukier. Not so much on the negative part na kung saan ay dinidibdib ko, instead ginagamit ko yon para maging stepping stone toward success. Opo. Yung mga parent natin, attorney, hindi ka naman sinabihan na ba't ka pa kasi nag-aaral? Mahirap na nga tayo eh. Wala namang ganun, attorney. Walang naging ganun, Bumbukier, na kung saan yun na nga ang pinagpapasalamat ko din sa mga magulang ko, na kahit mahirap talaga, meron silang sense of pagpapaaral. Kaya nung lahat kami tapos na, doon din yung magulang ko doon din yung magulang ko pumasok sa pag-aaral. Kaya yung nanay ko, nagtapos siya 65 years old ng college. Tapos yung tatay ko naman pumasa ng alternative learning na kung saan tinatawag nating accreditation and equivalency sa ALS. Nung kami mga tapos na, saka sila din nagpursiging makapag-aral, and I really appreciate that time na yon, na kung saan kami din, nire-recognize ko din yung mga taong tumuwang na kung saan naging bahagi ng aking paglago at pagkakaroon ng pinag-aralan. Opo. Teacher kayo, attorney, di ba po? Oo. Bakit kayo nag-education, attorney? Anong purpose na? Ang aking talagang kurso ay political science. I'm interested in politics as well as in law. Yun talaga yung yung aking mindset. Ngayon nung si Conse ng Iriga, Vice Mayor noon si Bishop Ross Orolfos, sinabihan niya ako na, alam mo, Anya, maganda sa teacher, meron kang palaging taong kausap, meron kang palaging taong nakakasalamuhan, nakakalubilo. Kung pagiging pagiging makatao ang pag-uusapan, na
gusto mo may tao ka talaga. So doon nag-open yung ano ko na, ano daw talaga kung mag-education ako. Kaya nung nasa third year ako bumbukier ng political science ko, nag-methods na ako sabay. So I finished my political science with methods already. Kaya kumbaga, nakatake na ako ng exam right after my graduation. Hindi na ako yung separate pa na after my finishing a course, saka lang kukuha ng method. Sinabay ko na yon para scholar din kasi ako nung college eh. Sabi ko, sayang naman nung scholarship. Di samahin na natin ito. O, yun lang, medyo dagdag din yun sa oras ng pag-aaral at kailangan mong bunuin. Pero yun naman yung pinagpasalamat ko. Kaya ako napunta sa DepEd. Opo. Tapos attorney, di ba abogado rin po kayo. Ano naman yung nagtulak sa atin? Bakit tayo pumasok sa law school? Nun kasi nakikita ko ang sitwasyon ng mahirap. Bago ko gusto ko pa nga magdoktor eh. Kasi when I was a volunteer reporter ng Bombo Radio, panahon noon ni Aling Sonia, ni Orbel Cepeda, ni Sir Orbel, yung nasa Biskas na natin ngayon. Nagbibit reporter din ako diyan sa BMC. Parang nakikita ko noon yung mga mahihirap na napag-iiwanan diyan sa ali ng ng BMC, wala pang nag-aasikasong mga doktor. Parang yung thinking ko na ang sitwasyon talaga kako ng mahirap ganito. Parang napag-iiwanan ka na. So, there was a time, kasi pumasok ako sa Bombo, third year high school ako in 1998 as volunteer reporter. So, hindi pa ako nun college, Bumboker. Sabi ko, pag nag-college ako, parang gusto kong maging doktor. Kasi gusto kong matulungan yung mga ganoong sitwasyon na mahirap nakikita mo dyan lang sa daan. Parang dinadaan-daanan at kulang yung doktor and etc. Gusto kong makatulong sa mahirap. Pero napagtanto ko na kung mag-med school ako, kinakailangan ng maraming pera. Kailangan mo ng maraming financial support na kailangan. So that's the reason why na nung naghahanap ako ng school na pwede akong maging scholar, wala yung may mga med school. So kaya talagang I have to choose kumbaga second. So ako maging lawyer kasi again ang purpose ko makatulong sa mahirap. Para kako yung yung mga walang kakayahan na pumunta sa korte, nakukulong na lang ng kahit walang kasalanan dahil walang pagkakataong maipaglaban yung sarili sa laban ng legal. So yun din yung nag-udyok sa akin na mag-law na lang ako para makatulong sa mga mahirap. So yun siguro, Bumboker, yung mga dahilan kung bakit ko din inabot ito. Kaya hanggang sa ngayon, kahit ako nandito ako sa Department of Education, pag may mga pagkakataon na mag-volunteer bilang lawyer at magbigay ng advice, yung tinatawag nating mga pro bono activity cases, kinukuha ko pa rin. Tinitake ko pa rin yung opportunity na though I am in the Department of Education, I still have the chance to help the poor and the needy. Opo. Bago kayo napunta attorney sa DepEd, nag-litigation lawyer kayo attorney? Hindi. Naging lawyer ako, nasa DepEd na ako eh. Kaya kumbaga, nandito na talaga ako bago pa ako naging lawyer. Opo. Pero bakit attorney DepEd? Bakit hindi DTI? Bakit hindi ibang mga agency? Nakikita ko naman kasi kung tutulong talaga, DepEd is already matched. Marami ng estudyante dito, marami mga magulang na pwede nating matulungan ng pangangailangang legal. Kaya kumbaga, yung ibang mga agency natin, it's more on connection na lang na pwede rin natin na makikonnect para makatuwang dito sa Department of Education. Ilang taon na kayo attorney sa DepEd? Nagsimula ako dito 2006 eh. So 19 years going 20 na ako. Yun. Eto attorney, anong masasabi niyo dun sa mga student na imbis na pahalagahan yung education, sinasabi nila, ano kaya kung mag-business talaga ako, wag na ako mag-aral. Tapos may pang-tuition naman galing sa magulang, ginagamit sa pagsugal, sa pagninegosyo kuno. Sabi ko, when I was assigned in the mountain, Bombokier, yung unang kong taon ng pagtuturo, naka-assign talaga ako sa bukid. So I do not discount kako the farmers. Kasi dun sa bukid talagang farming yung And may mga magulang na ang reason nila, sino nang magbubungkal ng 15 hectares namin?
if itong mga anak ko ay mag-aaral. So sino nandito ang magtatanim, ang mga ganon. Kaya I always tell them na walang masama sa pagtatanim. Pero mas maganda sa nagtatanim na may pinag-aralan. Yung nakapag-aral ka na magtanim. Nasabi ko, what if time will come because nakapag-aral ka, yung butil ng palay ay kasing laki na ng nyog. Di ba? Dahil sa napag-aralan mo kako, hindi na isang butil lang ng palay ang kayang ibunga niya, kundi kasing laki na ng bunga ng nyog. So, will have domino effect kako iyan sa paano na yung mga mulinuhan. Di ba? Dati, sa Reddit lang. Iyan nga ako ang kahalagang kang nakapag-adal. Kaya si mga estudyante na dai pinapahalagahan ang pag-aadal, sasabiyon, igwaman sindanin, mga magurang na masasandalan, hindi lahat kasi ng panahon, bumbukir, buhay ang ating mga sinasandalan, ang mga tumutulong sa atin. So siguro, panahon rin na kung saan kailangan nating magsumikap, nang sa ganun makaalpas din tayo doon sa sitwasyon na kung saan puro tayo umaasa sa magulang natin o sa kung sino man. Dapat makita rin ng mga tumutuwang sa atin na pinahalagaan natin sila and we become successful also in our own way. Opo. Ano naman pananaw niyo, attorney, doon sa mga influencer na nagsasabing, ay, hindi ka yayaman sa pag-aaral, dumiretso ka na ng negosyo. Totoo yan. Again, kahit naman doon sa nagninegosyo, walang problema doon na magnegosyo, pero walang problema na nakapag-aral ang negosyante. Mas maganda pa rin na nakapag-aral yung negosyante kasi ang rudiments ng ng negosyo ay hindi lahat how money is kailangan may BIR diyan na nag-aantay, may DTI na kailangan ng permit, may LGU na kailangan ng mga permit, and it's so many. So kailangan din natin malaman yan, and hindi lang yun basta nakukuha, basta may pera ka, dumiretso ka sa pagninegosyo. Maganda rin yung nakapag-aral ka, and while you are in business, tapos kapag-aaral ka, mas madami kasing nabubuong mga kaalaman para doon. Well, yung mga influencer na nagsasabi na ganyan, bumbukyer, siguro naranasan nila na maging ganoon, and there is nothing wrong also to share kung may experience talagang ganoon. Opo. Ito, attorney, tanungin kita ng medyo controversial. Diploma o diskarte, attorney? Okay, pwede bang boss? Boss din kasi ako eh. Boss ko yun ginamit. While nagdidiskarte para makuha yung diploma. Yan. Yun talaga ang ginamit ko. Para sa inyo, attorney, gaano kahalaga ang education talaga? Sa atin, dito kasi, kailangan din natin kasi bumbukir tingnan yung konteksto natin eh. Yung lugar natin. Dito sa Pilipinas, yun ngang mga nakapag-aral na, nahihirapan maghanap ng trabaho para magkaroon ng establing buhay, how much more pag di ka nag-aral? Importante kasi yun sa lugar natin eh, sa sitwasyon ng Pilipinas. Yun ang pinapahalagahan. So kailangan din natin tingnan yun. Hindi lamang yung, ako, kontento na ako, ito na ako. Hindi eh, kailangan mong tingnan yung konteksto ng lugar nyo. Hindi pwedeng basta sabihin na okay lang, ito lang gagawin ko kasi di naman kailangan, no. Dito sa atin, education. Kaya nga dito sa atin, even our constitution nagsasabi, bigyan ng priority in budget ang education. So ganun pinapahalagan. So bakit di natin papahalagan? Ginagastusan pala yan ng limpak na salapi, di ba? So may balak pa kayo, attorney, magtuloy sa med school? Siguro i-continue ko na lang sa mga anak ko, bumbukyer. I was talking to one of my children the other night and telling them, you have all the opportunity of support now. Meron ng mga pampublikong paaralan na malapit sa atin where you can enroll. Where during our time are not available. Ngayon kako, kahit anong kurso pwede ka nang mag-med. Noong panahon dapat aligned. Kung yung kurso mo, kung gusto mo mag-medicine, dapat medically aligned ka din. Pero kako ngayon, kahit hindi ka kurso ng medisina, pwede kang mag-med. So marami na kako ngayon na pagkakataon. Kaya sabi ko, I am rooting na on my children pagdating doon sa dream ko na maging doktor. Bagay kayo, attorney, mag-politician. Once upon a time, bumbukyer, I was a barangay kagawad in our barangay. When I was in college, I was about 19 years old when I ran for barangay kagawad and I won number 3 dun sa barangay namin. So, pero yun nga lang, after me, my brother continues my barangay task, naging barangay kapitan naman yung kapatid ko. Yun siguro yung mga political history din namin.
Pero attorney, doon sa mga higher position sa politics, may plan kayong like mayor? Ayan ang mga titingnan natin sa hinaharap, Bombokier. Kasi we are not also closing doors, di ba? Ayaw din natin isarado ang mga pintuan na sabihin natin, wala na talaga akong ano to sa politika. Kasi ang pagtulong in many forms and in many ways and pwede din natin kasing gawin yan in politics na makatulong tayo sa ating mga mamamayan. Opo. Ito, attorney, bago tayo matapos, siguro ano yung maiiwan natin na mensahe doon sa mga nagda-doubt, kung tutuloy pa ba sila sa pag-aaral o hindi? Sige, attorney. Ang mga doubts kasi palaging nandyan, Bombokier. Hindi natin yan maikakaila at hindi rin natin maiseset aside. So, gamitin natin yung mga doubts na yon to pursue. Kung talagang doubt kayo sa mga mga ginagawa nyo, meron tayong mga willing to help. Mga lifeline na tinatawag na pwede nating mga tanungin. Like yung ating mga dating mga guro, pwede natin silang tanungin. Yung ating mga nakakasalamuhan na nagkaroon na ng maganda o maayos na buhay. Yung mga elders natin, pwede natin silang tanungin. And another thing, you look around. Tingnan nyo ang sitwasyon sa kapaligiran nyo. And kung sasama ka pa ba sa marami ng problema ng ating bayan, sasama pa rin sila sa problema na yon. So siguro tingnan na nila nun. Kaya kung nagda-doubt sila, tingnan nila yung walang kinakain na naghahanap ng pagkain. Nagda-doubt sila, tingnan nila yung mga walang kakayahan, putol ang paa, putol ang kamay, pero nagpupursige. Kung yung mga walang bahay, pero kinakailangang mag-exist at mabuhay, siguro yun na lang ang maging encouragement sa kanilang mga doubts para iset aside at makita nila ang kahalagahan ng buhay, Bombokier. May nagpapatanong pa, attorney, gaano na rin kayo, attorney, kayaman? Di ba? Ang kayamanan maybe can be measured by money, but ako can be measured with how I laugh, how I appreciate people around me. Ganun ang kayamanan ko, Bombo.